Nagsimula ang pelikula sa pagmamaneho ni Bradley ng kotse papunta sa kanyang trabaho. Pagdating niya doon, nakita niya ang kanyang amo na naghihintay sa kanya sa harap ng pagawaan, at mukhang may importanteng sasabihin ang kanyang amo tungkol sa kanyang trabaho. Tama pala ang kutob niya dahil tinanggal siya sa trabaho dahil nagkakaroon ng problema ang kumpanya sa pera. Si Bradley ay hindi nag-aksaya ng anumang oras, kinuha niya ang kanyang mga gamit at umalis sa lugar. Pag-uwi niya, nakita niya ang kanyang asawa, na si Lauren, na nakaupo sa isang kotse na nakaparada sa labas na may kausap sa telepono. Medyo naghinala si Bradley nang makita siyang nakikipag-usap sa telepono, kaya lumapit siya at binuksan ang pinto ng kotse. Sinabi niya sa kanyang asawa na tinanggal siya sa trabaho. Habang nag-uusap sila ay may napansin siyang pulang marka ng halik sa leeg ng kanyang asawa na ikinagalit niya. Nagalit siya at kinuha ang phone niya para tingnan kung sino ang huli niyang tinawagan. May kausap pala siyang ibang lalaki. Galit na galit si Bradley, at sinabihan niya itong pumasok sa bahay. Pagkatapos noon, inilabas niya ang kanyang galit sa pamamagitan ng pagwasak sa bintana ng kanyang sasakyan, pagwasak sa rearview mirror, at sinira ang iba pang pwedeng sirain. Pagkatapos ay pumasok si Bradley sa bahay at hiniling niya kay Lauren na mag-usap muna silang dalawa. Gusto niyang malaman kung gaano na siya katagal nakipagkita sa iba. Inamin ni Lauren na 3 buwan na siyang may kasamang ibang lalaki. Dahil nalungkot talaga siya noong nalaglag ang kanyang pagbubuntis, at laging abala si Bradley sa trabaho, hindi siya gaanong pinapansin. Nag-usap sila tungkol sa kanilang mga damdamin, at iminungkahi ni Bradley na magsimula sila ng bago, at sumang-ayon si Lauren. Ngayon, pagkatapos matanggal si Bradley sa repair shop, iniisip niyang makipagtulungan sa isang lalaki na nagngangalang Hill, na gumagawa ng ilang iligal na bagay tulad ng droga. Hindi gusto ni Lauren ang ideyang ito, ngunit iginiit ni Bradley na mahirap makahanap ng trabaho ng mabilis sa mahirap na ekonomiyang ito. Kaya, makalipas ang 8 buwan, nagsimulang magtrabaho si Bradley bilang isang lalaking naghahatid ng droga. Ibinaba niya ang isang pakete sa isang nagbebenta ng droga sa isang apartment at pagkatapos ay umuwi. Nagsimulang gumanda ang mga bagay para sa kalagayan ng pera ng kanyang pamilya. Maganda ang buhay nila ngayon at lumipat sa mas magarbo, mas malaking bahay, at buntis na naman si Lauren. Isang gabi, habang si Bradley at Lauren ay nagiging romantiko sa bahay, si Bradley ay nakatanggap ng tawag mula sa kanyang kaibigang si Hill na gustong pumunta siya kaagad. Nagmamadaling pumunta si Bradley sa kinaroroonan ni Hill at nakilala ang bagong kaibigan ni Hill na nagngangalang Eleazar. Si Eleazar ay nagkaroon ng malaking operasyon ng droga sa Mexico. Nagpakita si Eleazar kasama ang 2 matitigas na lalaki, sina Roman at Pedro, na parang mga bodyguard. Sinabi ni Eleazar na ang mga taong ito ay sasama kay Bradley sa kanyang pag-deliver ng droga. Hindi nagustuhan ni Bradley ang ideya dahil tila makakagulo lang si Roman sa pag-deliver ng droga, at nag-aalala siyang maaaring magdulot ito ng mga problema. Tiniyak ni Eleazar na maaasahan niya ang kanyang tauhan at sinabing sinanay niya si Roman. Kinumbinsi ni Hill si Bradley na tanggapin ang mahalagang trabahong ito at nangako sa kanya ng 3 buwan na bakasyon kung ipapanganak na ang sanggol na pinagbubuntis ng kanyang asawa. Sa huli, pumayag si Bradley, ngunit siya ang dapat mamamahala sa misyon at sumunod ang mga tauhan ni Eleazar sa kanyang pangunguna. Sumang-ayon silang lahat, at umalis sina Bradley at Eleazar para gawin ang kanilang trabaho sa pagbebenta ng droga. Isang gabi, nakarating na sila sa tabi ng dagat. Magsisimula na si Bradley at ang tauhan ni Eleazar sa pagkuha ng mga pakete ng mga droga mula sa ilalim ng dagat. Sumakay sila sa isang maliit na yate at nagtungo sa dagat. Nang makarating sila sa gitna ng dagat, huminto ang yate. Si Pedro ay sumisid sa tubig para kunin ang mga droga sa ilalim ng karagatan. Hindi nagtagal ay nahanap na ni Pedro ang isang malaking kahon na parang kaba ng kayamanan ng pirata na nakakadena. Gumamit siya ng crowbar upang putulin ang kadena at mabilis na kinuha ang lahat ng pakete ng gamot, pagkatapos ay lumangoy pabalik sa ibabaw. Tinulungan siya ni Bradley at Roman na dalhin ang mga droga. Pagkatapos nito, nagmaneho sila pabalik sa pantalan. Nag-alala si Bradley na baka nag-aabang na ang mga pulis sa pantalan sa kanilang pagbalik, kaya sinabihan niya sina Roman at Pedro na itapon ang droga sa dagat. Nang marinig nila ito, hindi sumang-ayon sina Roman at Pedro sa plano ni Bradley, at nag-init ang mga pangyayari, na humantong sa isang away.
Kinailangan ni Bradley na humiwalay kina Roman at Pedro, ngunit nang makarating sila sa parking area malapit sa pier ay pinalibutan ng mga pulis sina Roman at Pedro at sumiklab ang isang malaking putukan. Nakita ito ni Bradley mula sa malayo at nagmamadaling bumalik sa yate. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya ang isang pulis na humingi ng tulong. Upang maiwasan ang hinala, nagpanggap si Bradley bilang isang regular na tao at tinulungan ang pulis, ngunit pagkatapos ay kailangan niyang barilin sina Roman at Pedro. Nakalulungkot, hindi nakatakas si Pedro, at si Bradley ay inaresto kaagad ng mga pulis. Sa istasyon ng pulisya, tinanong ng isang detective si Bradley. Napagtanto ng detective na si Bradley ay matalino at mahusay na manloko ng mga tao, ngunit ang mga pulis ay hindi rin tanga. Sa kalaunan, nagkaroon sila ng paglilitis, at si Bradley ay nakakuha ng 7 taon na pagkakulong na sentensya para sa pagpatay at pagkakaroon ng mga ilegal na armas. Pagkatapos ng paglilitis, isinakay nila siya sa bus ng bilangguan para dalhin sa malaking bilangguan. Nang makarating si Bradley sa bilangguan, sinisiyasat nila ang buong katawan ni Bradley. Sinabihan ng warden ng bilangguan ang lahat ng mga bilanggo na alisin ang anumang nakatago sa katawan nila, at pagkatapos ay kailangan nilang pumunta sa klinik para sa isang medikal na pagsusuri. Pagkatapos noon, isang matandang lalaki na nagngangalang Lefty ang nagpakita kay Bradley sa kanyang selda sa itaas na palapag. Sa kanyang selda, nakilala ni Bradley ang isa pang warden ng bilangguan na nagngangalang Andre. Ipinaliwanag ni Andre ang mga alituntunin na dapat sundin ng mga bilanggo habang nasa kulungan. Ang isang tuntunin ay kailangan nilang lahat na lumabas at tumayo sa harap ng kanilang mga selda kapag may tumunog na kampana. Dumating ang gabi, at tumunog ang kampana, kaya lahat ng mga preso sa itaas ay tumayo sa harap ng kanilang mga selda para suriin sila ng warden. Ngunit mahimbing pa rin ang tulog ni Bradley, kaya kailangan ng lahat na hintayin siyang magising. Sa wakas, nagising si Bradley, at pinagalitan siya ng warden, na sinabihan siyang maging mas disiplinado at sundin ang mga patakaran ng bilangguan. Samantala, pabalik sa bahay ni Bradley, natutulog si Lauren nang bigla niyang makita ang isang estranghero na pumasok. Binaril siya ng stun gun sa hindi kilalang tao na pumasok sa kanyang bahay, dahilan para siya ay mahimatay. Dinala ng kidnapper si Lauren sa hindi kilalang lugar. Kinabukasan sa bilangguan, pinatawag si Bradley sa opisina ng isang kawani ng bilangguan na nagngangalang Denise. Sinabi niya sa kanya na gustong makipag-usap sa kanya ang isang doktor. Nakapagtataka, ito ang doktor ng kanyang asawa. Nais pag-usapan ng doktor ang tungkol sa mga komplikasyon na dumating sa panahon ng pagbubuntis ni Lauren. Kinabukasan, nakipagkita si Bradley kay Dr. Pellman sa reception area ng bilangguan. Lumalabas na si Dr. Pellman ay isa talaga sa mga tauhan ni Eleazar na dumalaw sa kanya sa bilangguan. May masamang balita siyang ibabahagi. Si Eleazar ay nawalan ng maraming pera, na nagkakahalaga ng $3.2 million mula sa isang deal sa droga na nahuli ng pulisya. Pagkatapos ay ipinakita niya kay Bradley ang isang larawan ni Lauren na nakatali at mukhang natatakot. Nagbanta si Dr. Pellman na sasaktan ang pagbubuntis ni Lauren kung hindi gagawin ni Bradley ang gusto ni Eleazar. Sa huli, nagkasundo sila. Kinailangan ni Bradley na ayusin ang mga bagay sa pamamagitan ng pagkuha sa isang lalaki na nagngangalang Christopher Bridge na nagsisilbi ng habang buhay na sentensya. Ang lalaking ito na si Christopher ay nasa ibang kulungan na tinatawag na Cell Block 99. Pagkatapos makipag-usap ni Bradley sa kanyang bisita, inihatid siya ng warden ng bilangguan pabalik sa kanyang selda. Pero bago siya pumasok sa loob, may ginawa siyang hindi inaasahan. Hinubad ni Bradley ang kanyang sapatos at sinimulang hampasin si Andre, na ang warden. Isang away ang sumiklab. Sinadya ito ni Bradley upang lumikha ng kaguluhan at mailipat ang kanyang sarili sa Cell Block 99 sa Redleaf, isang kulungan na may mataas na seguridad. Madali niyang napabagsak si Andre, ngunit dumating ang ilan sa mga kasamahan ni Andre para tumulong at pinigilan siya. Habang papunta sa selda, inatake ni Bradley ang ilan pang mga gwardya ng bilangguan, na humantong sa mas maraming labanan. Ginawa niya ang lahat ng ito dahil pakiramdam niya ay hindi sapat ang problemang idinulot niya para mailipat siya sa Redleaf. Sa wakas, kinuryente siya ng isa sa mga gwardya, at natupad ang kanyang hiling. Nang makarating si Bradley sa kulungan ng Redleaf, tinanggap siya ng warden doon at binalaan siya na ito ay isang napakaligtas na lugar kung saan halos imposible ang paglabas. Sinusuri nila siya, at pagkatapos ay dinala siya sa cell number 59.
Ngunit pagdating niya doon, nagulat siya. Ang selda ay mas malala kaysa sa naunang bilangguan. Ito ay madumi, madilim, at mabaho. Ang selda ay mayroon pang bukas na palikuran na puno ng basura mula sa mga naunang bilanggo. Hindi na kayanan ni Bradley ang baho, kaya ginamit niya ang kanyang kamiseta upang takpan ang kanyang ilong. Pagkaraan ng mahabang panahon sa kanyang selda, pinalabas si Bradley ng ilang opisyal upang makalanghap ng sariwang hangin sa loob ng isang oras. Pagdating niya sa bakuran ng bilangguan, isang lalaki na nagngangalang Derek ang lumapit sa kanya. Tinanong ni Bradley si Derek kung kilala niya ang isang bilanggo na nagngangalang Christopher Bridge, ngunit sinabi ni Derek na wala siyang kilalang bilanggo na ganoon ang pangalan. Ilang sandali pa, pumunta si Bradley sa isang grupo ng mga bilanggo na nag-eehersisyo. Kahit na sinabihan na siya ni Derek na huwag pumunta doon, nagpatuloy pa rin siya at inistorbo sila. Nauwi ito sa pag-aaway, at isa-isang nag-aaway ang mga bilanggo. Hindi nagtagal, nagpaputok ng babala ang mga gwardya sa bilangguan. Hindi tumigil doon si Bradley, inatake pa niya ang mga opisyal. Sa kalaunan, nagawa nilang pigilan siya at dinala siya sa cell block 99, habang tinatakpan ang kanyang mukha. Nang makarating si Bradley sa cell block 99, tinanggal nila ang kanyang takip sa mukha, at napagtanto niyang ito ay isang nakahiwalay at nasa ilalim ng lupa na bahagi ng bilangguan. Bago pumasok sa kanyang selda, pinasuot siya ng electric shock jacket. Sa loob ng selda, napansin niyang may maraming basag na salamin sa buong sahig. Samantala, si Lauren ay nasa isang masamang kalagayan, na pinanatiling bihag sa isang tagong lugar. Naroon din si Dr. Pellman at isang lalaki mula sa Korea, na isang doktor sa pagpapalaglag. Hindi pa sila nagpapalaglag kay Lauren pero nakagawa na sila ng basic check-up. Bumalik sa bilangguan, si Bradley, na nakaupo doon na walang magawa, ay bigla niyang isinigaw ang pangalan ni Christopher Bridge. Ang lalaki sa selda sa tabi niya ay sumagot na walang preso na may ganoong pangalan. Maya-maya, nagpakita ang mga guard sa bilangguan at kinuryente siya hanggang sa hindi na siya makagalaw. Pagkatapos ay sinabi ng warden kay Bradley na gustong makipag-usap sa kanya ang ilang mga bilanggo. Dinala nila si Bradley sa isang basement upang puntahan ang mga bilanggo, at isa sa kanila ay si Eleazar. Nalaman ni Bradley na ang buong deal tungkol sa pagpatay kay Christopher Bridges ay pandaraya lamang. Gusto nilang mapunta siya sa cell block 99 para pahirapan siya ni Eleazar. Galit na galit si Eleazar dahil nawalan siya ng $3.2 million, at ang mga aksyon ni Bradley ang nagpakulong sa kanya. Ang masaklap pa, si Pedro, na kasama ni Bradley sa operasyon na iyon, ay namatay sa isang shootout sa pantalan, na iniwang balo ang kapatid ni Eleazar. Tiniis ni Bradley ang maraming pagpapahirap na iniwan siyang talagang mahina. Ipinakita pa nila sa kanya ang larawan ng kanyang asawang si Lauren, na tila walang magawa gaya niya. Matapos ang lahat ng paghihirap, kinaladkad nila si Bradley pabalik sa kanyang selda. Kaya bumalik si Bradley sa selda kung nasaan si Eleazar at isa-isang pinatay ang kanyang mga tauhan. Patay na ang lahat ng mga tauhan ni Eleazar hanggang si Eleazar na lang ang natitira. Hinawakan siya ni Bradley sa leeg at sinabihan siyang mag-message kay Dr. Pellman at kanselahin ang pagpapalaglag para sa kanyang asawa. Gusto rin niyang dalhin nila si Lauren sa lugar ni Hill. Natugunan ang mga kahilingan ni Bradley matapos niyang baliin ang binti ni Eleazar. Nang makarating sila sa bahay ni Hill, si Lauren ay lumapit kaagad kay Hill. Pagkatapos ay gumamit si Hill ng sniper para barilin si Dr. Pellman at ang Korean doctor, na pinatay sila. Habang nasa kulungan, nakatanggap si Bradley ng tawag mula kay Hill, na nagsasabi sa kanya na ligtas na ang kanyang asawa. Nagpadala siya ng huling mensahe at hiniling kay Lauren na ilagay ang telepono sa kanyang tiyan para marinig ng kanilang sanggol ang mensahe. Sana ay lumaki na malusog at matalino ang kanilang anak. Si Bradley ay mukhang malungkot dahil alam niyang hindi na niya makikita ang kanyang anak. Pagkatapos niyang ibaba ang tawag, bumalik siya sa selda ni Eleazar at inatake siya hanggang sa matanggal ang ulo ni Eleazar. Ang warden ng bilangguan ay nagpakita at binaril si Bradley sa ulo, na nagtapos sa kanyang buhay. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.